Alam niyo, talaga, lahat to, surprise for me. When I was a kid, it never crossed my mind. Alam mo yun, na dadating ako sa ganito. Kasi, well, backstory lang, no? Yung brothers ko talaga yung mahilig sa music. Sila yung mahilig kumanta. Every time na nasa class, sila yung magpa-perform, sila yung mag-gitar, magkakanta. Although marunong ako mag-gitara, tsaka marunong ako, hindi ako tone deaf. So, hindi ko talaga alam na makakarating ako dito sa ganitong point. Na hindi rin siya dream eh. Alam mo yun? Kasi nga surprise siya eh. Lahat ng nangyari na to very unexpected. Alam ko lang kumanta, alam ko lang sumunod sa notes, alam ko lang kung paano gumawa ng isang melody. Pero hindi ko alam na makakagawa ko ng mga kanta. At well, of course, thank you to Ivory for trusting. Kasi nakabantay pala sila every time na merong, yan na, may mga ASAP or minsan pag may mall shows, yan, naririnig nila, online, nakikita nila na, yun nga, kumakanta, tapos nagtiwala sila. So, alam mo yun, pati ako na-surprise eh. Do you play an instrument? Guitar po. Guitar. Very, very basic. Pero bata ka pa. Bata pa po. Kasi nga yung brothers ko, yung eldest namin, tsaka yung youngest, sila yung marunong mag-guitar. So, palagi ako nakakita ng gitara sa bahay. So, nag-self-study ako. So, marunong talaga ako, pero hindi ako magaling. What particular song did you start singing? I grew up listening to 90s music eh. OPM, Eraserheads, River Maya, alam mo yun, usually OPM. So, naging fan ako nung 90s genre na yun. Has anyone ever explained to you the genre or kind of music or the kind of tone that would best suit your voice? Hindi ko talaga alam, surprise. Basta alam ko marunong ako kumanta ng love song. Nakakasunod ako sa melody ng love songs. Naging fan ako ng OPM alternative. So, that time kasi uso yung mga banda, uso yung mga jamming, di ba? So, natuto ko. Inaral ko yung mga basic guitar chords para dun sa mga 90s alternative music na yun. Hanggang eventually natuto ko. Tapos, ayun, na-figure out ko na etong habang ginagawa tong album na mahilig pala ako sa OPM ballads. Naging fan pala ako. Surprise nga eh, hindi ko rin alam eh. Kasi yung first single, yung Langit na rin, OPM ballad talaga siya. Kasi yung old, hindi naman old style, pero yung dati, yung uso na kapag meron kang kinanta na love song na ballad, yun talagang yung lyrics niya tumatagos talaga. Sobrang ganda ng words na ginagamit talaga. Para ka nanliligaw. Ganon. So, yun pala yung hilig ko. Tapos, actually yung album mix naman siya. Hindi lang siya OPM ballad. How does music affect you as a person? First thing in the morning, nakikinig ako sa music. Yun yung nagsiset ng mood ko. Nakikinig talaga ako sa mga alternative, yung mga upbeat songs. Yun yung pang jumpstart ng day. Yun yung mag-dictate kung ano ba yung mood mo, happy ba, relaxed mood ka ba for today, working mode ba, or exercise mode. So, yeah, ganun siya nakaka-affect sa akin. Yeah, meron ako tinatag ever since. Not every day, pero at least once a month para updated ako sa mga bago. Actually, late nga lang ako nag-start makinig kay Justin Bieber. Pero, di ba? Hindi kasi ako nakikinig sa kanya, pero lately nakikinig ako. But most of them are love songs in fact. Mix. Ano siya? Mix talaga siya. Kasi, di ba before I dance. So, madali para sa akin makinig ng dance music. Tapos, yun nga, love songs. Tapos may alternative. Tapos nakikinig ako ng reggae. Nakikinig ako ng mga electronic. So, ano siya, mabilis ako maka-appreciate ng music. May
magtatanong ko sana. Okay na po yung Kunin mo na, sige. Okay na po yung Ano time. pa? Talaga pa? Who do you want to sing with? Sino gusto mong maka-duet? Sino gusto mong maka-collab? In and out. Well, nakuha ko yung yung talagang gusto kong makasama sa collaboration. Si Jessie, nakakanta siya ng isang track. Tapos, si Maka, sana, kaya lang hindi siya nakakapon. Pero, sana soon, or di ba, mag-bless ka pa ng another album. And who among the famous singers we have in the country do you always follow and you think you wish sana ganun din? Ay, hirap na. Pero, Hirap na. Again. Meron ka bang isang particular singer, syempre lalaki, na every time you listen to him or you watch him, you wanna be like him? Yun nga, since I said kanina, di ba, I grew up listening to River Maya and Eric Singers also. Gusto ko maging si Rico Blanco. Hindi naman gusto, pero ano siya, very, parang siya yung naging inspiration mo na sana maging musician din ako katulad na. And Jay Durias. Ayun, dalawa sila. Si Bamboo and si Ellie Buendia. Tapos si Francis M. So, yeah, mix talaga siya, mix talaga siya. Pero mahirap yun kasi ang daming mga bagong artist ngayon na na talagang magagaling na aabangan mo din talaga. So, siguro pakikinggan ko muna sa mga. Sa mga babae, sino yung favorite singer mo? Ngayon meron akong gusto si Morissette. Siya yung pinagpipray ko na kasi from TV5, di ba, nakasama ko na siya doon and narinig ko na siya kumanta. Tapos nabilib talaga ako sa kanya. Nasabi ko sa kanya, kung yung susunod na na magiging Sara, sabi ko, tuloy-tuloy mo na yung work mo. Tapos ngayon, slowly, nagiging napupunta na siya doon. So, yeah, very, very happy for her. Thank you. thank you, Ate Jo. Ayan. Ito naman si Jude. Nabisi sa cellphone. Congratulations, JC. Thank you. Anyway, JC, kasi na-mention it was mentioned, you mentioned that you sing ballad songs. And if you were to ask to whom you'd like to dedicate a certain ballad song from your album, Simula nung bata ako, gusto ko talaga makagawa ng isang kanta para sa mama ko. Alam mo yun yung pag may Parents Day, yun yung excited ka kasi alam mo nandyan yung mama mo, tapos kakanta ka, you are the ones who made me happy. Parang, di ba, yun yung gusto kong, sana one day maka-compose ako ng isang kanta for her. from the album, ano yung pwedeng i-dedicate mo for your mom? Particular song. Sa album. Yeah. Parang wala. Parang wala. Galaxy of Love. Kasi yung Galaxy of Love, very triumphant, celebration, very happy song. So, I think si Mama yung gusto kong kantahan kasi diba, something to celebrate. Thank you. Ano daw sinabi ni Mama mo? May album ka na. Sabi ko, Ma, gagawa ko ng album. Reply sa akin, seryoso ka ba? Kasi ngayon, wala eh. Surprise talaga siya. Kahit yung brothers ko, nung kinuwento ko sa kanila, yung isa sabi sa akin, ano trip mo? Sabi sa akin. Sabi ko, wala, trip ko, sorry. Are you willing to are you willing to go on voice lessons or training para maiba yung genre ng music or experiment on a different tool, a different JC? Pwede ka ba sa ganun? Okay sa'yo. I guess one step at a time. Ito,
Ngayon ko lang na nakita na yung range nung kaya kong gawin. Kasi nga from ballad, there's another track, yung Nabihag, danceable song siya. So, di ba, different. Tapos, yung Galaxy of Love, yun nga, electronic sound, piano-based electronic sound. Tapos, yung 191 Kiss, featuring Lovely Poe, ano naman siya, parang siya yung, ano ba sabihin mo? Ganun din, medyo electronic din. Siya yung parang ganun yung trend ngayon ng music. So, meron akong updated na. Then yung pakiusap, parang OPM ballad. So, alam din, mix naman talaga siya. And from my experience, at least now, alam ko kung ano yung pwede kong gawin. And honestly, na-push ako. Talagang lumabas lahat ng ugat ko. Nahirapan ako mag-record talaga. Hindi siya naging madaling process sa akin. Pero maganda yung outcome. Kasi ako, very, very satisfied and very happy ako sa kinalabasan. Kasi nga, unexpected. Hindi ko alam na makakagawa ko ng ganun. Thank you, Ate Jo. Ito may tanong si Alex. Nakanina pa sumiseno sa akin. Ayan o. Since unexpected na, sabi mo nga, so I suppose wala to sa bucket list mo to record? True. Okay. Ano siya, hindi siya nag-cross sa mind ko kahit once, kahit nung bata ako. Marami akong dreams. Big dreamer ako. As in, marami akong goals sa buhay. Pero ito, hindi talaga siya sumagi sa isip ko. So what did you realize when you were recording the album? Since you were new into music? Well, na-realize ko na yung opportunities hindi siya basta-basta dumadating. And once na merong dumating na ganon kagandang opportunity, hindi mo dapat siya palakisin. So, the first time na sinabi sa akin na you want to go on album, sabi sa akin, hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, yes. Kahit na hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin or kung anong aabutan ko pag pinasok ko to. So, ano siya? Yan, lakas ng loob. Na-discover ko na kaya ko pala kumanta. Na makakagawa ko ng music na magugustuhan ng mga tao. Na different market. Meron tayong magugustuhan ng mga Pinoy. Meron naman tayong tracks na ma-appreciate naman ng pang-international, di ba? So, mix siya. So, yeah, very balanced. Magkaibang hirap siya, honestly. Akala ko dati, when you sing, you just sing. And ikanta mo. Pero, nung nagre-record ako, like, there's one track, ang title niya yung Pakiusap. Pinatayan ako ng ilaw sa buong studio, tapos ang dark, tapos sabi, kailangan ganito yung emotion mo while singing. Sabi ko, para sa acting din pala. Para mag-internalize ka din pala kapag kumakanta. May emotions din dapat. Sabi ko, hindi ko alam itong pinasok ko. Sabi ko, yung Pakiusap, six track yata siya dun sa album. Kasi yung Pakiusap, ang emotions na kailangan niya doon, talagang heartbreak, sakit, gusto ko na magpakamatay, ganun. Ganun kalalim yung pinaghugutan ng composer. So, kailangan, syempre, mabigyan mo ng justice yung song na compose nung gumawa, diba? Syempre, kailangan ilabas ko din yung emotions na gusto niyang ma-feel ko. So, nilabas ko. Hindi siya madali. Ayun. Ako. Pinagdaanan daw kayo. Well, hindi ako umabot dun sa ganun ka-dark Yung dark days. Naka-experience ako na heartbreak pero hindi yung dark days. Hindi. Meron. Oo nga. Hindi siya nag-dark chocolate, white chocolate siya. Ito si Ate G.
So, kailangan talaga ng motivation. Pag yung mga love songs, ito kasi yung Nabihag, kasama mo si Jessie, tapos yung One Night, One Kiss, si Lovey naman. So, pag ba mga ganun yung mga tema, sino naman yung ini-imagine mo para in love yung feeling mo? Para mailabas mo yung emotion. Sino yung i-imagine ko? Iniisip mo, parang ilabas mo rin doon ang emotion. Meron ba, James? Yun yung kailangan mapanood niyo yung music video ng Sing Yan. Para malaman niyo yung Madaming sagot. panoorin. So, Kailangan niyo kung mapanood. sino yung nasa music video yun. Yes. Kasi, Si Jessie na. kasi, nung ginagawa pa lang namin kasi yung concept nung album, yun yung first sa list, yung Langit na rin. Yun talaga yung pinakaunang song na lumabas. So, from there, syempre, pag dinaanan mo yung lyrics ng song, talagang dreaming talaga siya. Parang nag-create ka ng isang tao in a dream na ganun kaganda na babae. Diba? So, yeah, kailangan nyo panoorin yung music video na lalabas mamaya. So si ano daw, JC, si Jessie daw ngayon ang langit mo, sabi nila. Siyempre may You're My Home kayo, no? Oh, tsaka may Banana May Banana Sunday. Sunday. Ha? May something na daw ba, sabi ni Vina? May something na ba? Of course, we're very comfortable with each other now compared nung first part nung So. Kasi, syempre, hindi mo naman may tatago. May mga pinagdaanan din naman. Di ba? Hindi ko na ikakwento kung ano yun kasi hindi ko naman story yun. Alam mo na daw yun, Ate Vina. Oo, pero just to be really honest, na itong last part lang nung soap kami talaga na, alam mo yun, naging very comfortable with each other. Ngayon, nakakapagkwentuhan kami talaga. We're both happy with work. And, alam mo yun, sunod-sunod yung mga projects din na ginawa namin. So, diba, ina-enjoy lang namin yung ride. So, kung talagang tatanungin niyo ako kung meron talagang nabubuo, hindi ko pa friendship yan. Ha? Pag nasa ko, nakakabingi. Pero sobrang close talaga sila ni Jessie. Nakikita ko sa You're My Home. Ano kami? Nagbababag sila sa tent, di ba? Sa kotse, charos. Charos lang. Char lang. Ano ka ba? Eto may last question tayo kasi kailangan pa natin pa... okay. Ano po yun? At kung gusto kong mabuo, bakit hindi? Pero hindi... No rushing, no rushing, no pushing, no... Ano yan, ano lang, relax lang. Kailangan enjoy lang muna namin yung ride. Kung, ano yan, kung saan kami dadalhin ng buhay. Diba? Lang. Ready na raw ba kayong pareho? Well, hindi ako yung well, ayaw ko sagutin yung society niya. And, di ba, sa mga ganyan naman, hindi ka naman ready all the time eh, di ba? Hindi mo naman pwede sabihin na 100% ready ka kasi maraming mga... Sa side ko, meron pa akong goals na talagang dapat ma-achieve kasi very very hungry talaga. So, itong paggawa ng album, first step to, first achievement for me, di ba? Hindi ko sinasabing na hindi kami talagang walang pag-asa ni Jessie, di ba? Hindi ko naman alam paano yung mangyayari, pero we're just enjoying the ride talaga right now. Okay, eto na. Magla-last question tayo kasi paupunin natin si JC kay Jojo Panaligan. Oo, mag-1-on-1 daw sila. Eto pa. Hi, good afternoon, JC. Hi. I'd like to ask, ano yung mga difficulties or challenges you encountered in
from your transition from an actor to a singer? Everything. Lahat po hirap. Honestly, ano talaga, very, very hard yung journey because first, meron kaming limited time only to do the album. I only had five recording days to complete the album. I had one to 2 weeks to conceptualize everything, like kung ano yung genre, kung anong type of songs na i-record, kung ano yung feel ng bawat song. So as in everything, naging fast-paced. We started conceptualizing before Christmas, December 22, natatandaan ko pa. Then yung first day of recording ko, kagad, January 3. So ganun siya kabilis lahat ginawa. Kaya alam mo yun, sleepless nights, 24/7 na nag-iisip ako kung anong gagawin, kung ano yung gusto ko ba talaga mangyari, kung ano yung as in per song, ganun namin siya iniisip. And yun nga, sobrang saya ko sa outcome nung nangyari kasi yung concept na naisip ko, kasi sabi ng Ivory, meron akong freedom to do what I want, to be hands-on, tutulong sila sa akin, kumbaga magtutulungan kami ng Ivory. So, yun nga, ikwento ko na rin kung ano yung hirap. Since yung first track, yung Langit na rin, yung unang lumabas na song, so, yung song na Langit na rin, it's about dreaming di ba? About a girl na yun yung definition niya ng langit, isang magandang babae na ito yung gusto kong makarelasyon. So ginawan ko na story, kasi yung buong album, nagawa ng story. From nag-dream ka about a girl, hanggang niligawan mo yung girl, hanggang nag-celebrate kayo ng relationship nyo, hanggang nagkaroon ng conflict, one night, one kiss, nagkaroon ng third party, hanggang nag-break sila, hanggang nagdurugo na yung puso ko. So, pag pinakinggan nyo yung album and yung lyrics niya, isa siyang kwento about dun sa lalaki and yung relationship niya with the girl. Beginning and the end. Thank you. Thank you, JC. Eto na, thank you, JC. Pasalamat naman muna sa mga press na kasama natin. Tapos, kasi kailangan mo maupo dito.